Magandang gabi, Pilipinas! Bayan pinasinayaan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bago, kauna-unahan at pinakamalaking irrigation facility sa Palawan. Ayon sa Pangulo, ang naturang proyekto ay makapaghahatid ng maasang supply ng tubig sa agrikultura at mas malaking kita sa ating mga kababayang magsasaka. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Mapalakas ang produksyon sa agrikultura at matulungan ng daan-daang magsasaka. Yan ang target ng pinakamalaking irrigation facility sa Palawan na pinasinayaan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pinangunahan niya ang inaugurasyon at pag-turnover ng Ibato Iraan Small Reservoir Irrigation Project sa Barangay Sagpangan, Aborlan, Palawan. Ito ang kauna-unahang reservoir type irrigation project sa lalawigan at nagkakahalaga ng 886.12 million pesos. Sabi ng Pangulo, makatutulong ang proyekto sa pagpapatubig ng mga sakahan na malaking pakinabang sa mga magsasaka. Lalo't mahigit 1,000 ektarya ng sakahan sa mga barangay ng Sagpangan, Iraan at Isaob sa Aborlan ang kaya nitong suplayan ng tubig. Magkakaroon ng sapat at maaasahang supply ng tubig sa buong taon para sa mahigit 1,000 ektarya ng lupang sakahan dito sa Aborlan. Nasa mahigit 420 farmer beneficiary ang direktang makikinabang sa proyektong ito. Andito yung ating mga namumuno ng mga association at saka mga cooperative. At kayo ang mag-aalaga dito at kayo ang magpapatakbo para mabigyan natin ang ating mga magsasaka ng sapat na tubig kahit na hindi pa dumadating ang ulan. Inaasahan natin na mas maraming sako ng bigas, mas masaganang ani sa gulay, mas malaking kita para sa ating mga magsasaka. Kinukuha ng proyekto ang tubig mula sa Ibato Iraan River at mayroon itong 31 meters na taas ng earth-fill dam, mga canal structure, concrete lining, access road at 350 meters na haba ng spillway. Kaya rin itong mag-imbak ng higit 3 million cubic meters ng ulan. Sa panahon ngayon, lalo na sa gitna ng tagtuyot o El Nino, hindi na pwedeng umasa lang tayo sa pagdating ng ulan. Dahil nagbabago pati ang panahon. Ang dating alam na natin kung kailan darating ulan, kailan titigil, kung kailan dadaan yung bagyo. Dahil nga sa yung naririnig natin at nababalitaan natin climate change, pabago-bago. Hindi hanggang Disyembre, nagbabagyo na ngayon. Kung minsan yung tagtuyot, nagsisimula, Enero pa. Kaya talagang kailangan ang mga irrigation project na ito. At para naman hindi pabago-bago ang ating ani, hindi pabago-bago ang kita at may seguridad ang bawat pamilyang umaasa sa pagsasaka. Ayon sa ilang mga magsasaka roon, malaking tulong ito para sa kanila. Noon kami ditong mga taga-barangay Sagpangan, Aborlan, wala kaming basakan dahil wala kaming irigasyon. Nakita nung taga niya na posibleng magkaroon kami ng irigasyon, kaya ginawa nila ng irigasyon ang Ibato Iraan Farmers Irrigators Association. At ngayon, mag-inaugurate na, nagpapasalamat po kami kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ako po ay taos-pusong nagpapasalamat sa pamunuan ni President Ferdinand Bongbong Marcos at sa NIA sa pagbubukas ng patubig dito sa bayan ng Aborlan, upang ito'y makatulong sa produksyon ng palay ng mga magsasaka dito sa aming bayan. Muli namang binigyang diin ng Pangulo na hindi rito matatapos ang mga hakbang ng pamahalaan para palakasin ang sektor ng agrikultura sa bansa. Ginawa din nating mas moderno ang ating mga sistema ng pagsasaka. Dito sa Palawan, nagpapatayo tayo ng mga solar power pumps na gumagamit ng AI at yung tinatawag na artificial intelligence, AI Satellite Assisted Monitoring at Fertigation System. Ito po ang mga sistema na tinitignan po ng satellite na lumilipad sa taas at kinukunan at sinasabi sa atin kung saan kung titignan, kinukunan yung sakahan. Sasabihin, sa isang lote, sa isang area, mapapakita dito tuyo, dito kailangan dagdagan ng fertilizer, dito kailangan bawasan ng fertilizer, dito pahingahin muna.
Yan, ay nakakatulong po yan. Sa pag-turnover ng proyekto, ang mga kinaukulang stakeholders na ang mga ngasiwa sa operational at maintenance expenses nito. Kenneth, pasyente para sa bayan.